sagot ko sa Temple, bakit ako umalis sa MCGI? Matagal ako sa MCGI, bata pa ako, diyan talaga ako halos diyan na ako lumaki. Eh di talaga ako lumaki, natigil na yung ano ko, pag, pagtangkad. Pero ang point ko diyan Ate Bex, matagal talaga ako sa MCGI, kaya nga ang ID ko diyan Lete. Ngayon kasi ang mga ID diyan, puro number na lang. Noon, pinaghahalo yung number at saka letter. Halimbawa, taga Quiapo ka, QUI. Yung tatlong unang letter ng Quiapo, idudugtong yun sa kung pang ilang member ka na ng lokal. Kung pang 123 ka na nabautismuhan, ang magiging ID mo is QUI 123. Ang ID number ko, siyempre di ko sasabihin. Pero bayan ng katotohanan yun, yung ID. Bayan ng katotohanan, hindi pa MCGI noon kasi ang naanibang kong relihiyon pa noon hindi MCGI kundi mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Sa panahon ni Bes, na ang natutunan namin yung mga expo, mga pagtatanong, diyan nga namin inuunsulto ang INC noon. Hindi nagpapatanong daw yung leader. So, laging tinitira ni Bradelio yung kahit naman ni Kuya. Pag daw hindi nagpapatanong yung teacher, ang termino niya sa teacher ay bopol, si ganun ang termino niya. Eh di, si Soriano kinilala naming magaling sa debate, walang nakakatalo sa debate. Mga pastor siya talagang natalo sa debate, tapos ang mga INC ayaw makipagdebate. Yan ang naitanim sa amin. 2021, namatay si Bes. 2021, February. Pagdating nung, siyempre may pangako si Bradelli no na kung mamamatay siya para daw makita namin ang galing ni KDR, ay hintayin niya mamatay siya. So nung sa time na ni KDR, unang-una niyang paksa, kinalingguhan pagkamatay ni Bradelli, ang inalis niya is debate. Lahat daw pwede na makipag-debate pero hindi verbatim yung ganitong nakikipag-argumento sila. Ang ipinalit niya is yung good works. Lucas 21:13 hanggang 15, hindi na yun ngayon bunganga. Gawa bang lumutol yung kaming mga nag-exit, para bang tutol kami sa mabuting gawa. Hindi kami tutol sa mabuting gawa. Pero hindi yun yung pinaka-priority na dapat magawa. Yung pananampalataya, yung pakikipagbaka sa pananampalataya, yung aral. Eh ngayon kasi, i-deny birth sa mabuting gawa na yun nga yung pagpapakain ng lugaw, paggawa ng mabuti, pero dinadaan sa camera. So, nagkaroon na ngayon ng unti-unti pagbabago, tapos nung mga panahon na ilang panahong na nagiging paulit-ulit na lang yung paksa. Tapos bukod sa paulit-ulit, nababago, nagkakaroon na ng pagbabago. Meron pang madalas paringgan which is si Yuli nga. Pagdating ng mga 1 year above, lumitaw si Broccoli. May lumitaw na Broccoli. Tapos nagsasabi na siya ng mga bagay na napansin niya. Ngayon, yung napapansin ko, may iba na rin palang nakapansin. Tapos yung napapansin ng iba, unti-unti na nagkasanga-sanga na yan. Kaya lumabas ang mga exiter. Kasi talagang i-deny man nila, hindi may tatago ang katotohanan na talagang nagkaroon ng pagbabago. Inalis ang debate, inalis ang expo, inalis ang consultation. May consultation Ate Bex, which is kapag break time, kasi paksa yan, syempre magbe-break time. Pag break time, merong tanungan para naman sa mga kapatid, hindi naman siya expo na para sa labas. Inalis yun, nawala na rin ng tanungan sa loob na dati nakakapagtanong pa yung mga kapatid, lalo na yung mga may problema sa asawa, sa pananampalataya, sa health. Nawala yun. Nawala. Tapos, rin, yun nga, nabago na lahat, pati sa aral, inalis ang debate, inalis ang, yun, marami na, tapos lagi na lang nauuwi sa pag-ibig, tapos yung mga ngayon parang naging kengkoy na lang. Kumbaga, ang natira na lang na ginagawa yung pagsambang nakabidyo. Oo, yun yung pagsambang nakabidyo na lang ang tapos so
maraming nag-isip hanggang sa yung tapos wala na rin ang isa pa sa mga nagpaisip is yung mga pa-target na wala namang pangangaral, wala namang exposition. Ang tindi ng target, ang tindi ng mga lalong lumaki yung bagsakan ng abuluyan na kailangan which is wala namang binabayarang satellite. Tapos, di nag-exit na ako. Mga 6 na buwan, hindi pa ako naghahanap ng religion noon, Ate Vex. Hindi pa ako naghahanap ng religion. Kasi may idea na ako sa iba eh. Siyempre, yung common na abuluyan lang, yung abuluyan sa pagsamba, abuluyan sa pasalamat. Tapos kung meron mang mga iba pa, hindi naman ganun kasing bigat nung ngayon. Ngayon kasi talagang super dami. May Wish, may UNTV, may volleyball, may para sa ganito, sa ganun, napakadami. Tapos meron pang para sa distrito, meron pang para sa division, meron pang para kay kuya, which is wala naman noon eh. So, ibig sabihin, umalis na ako. Hmm. Yung sa banal na hapunan, walang ano yon, walang abuluyan yon. Kaya lang, syempre, manok ang ginagamit doon, manok saka mineral water. Totoo yun. Hindi kailanman nagkaroon ng banal na hapunan o hapunan ng Panginoon. Ayaw kasi nila ng banal na hapunan. Hindi nagkaroon ng Santa Cena ang MCGI na ang gamit tinapay or ostya or simbolismo na crackers or tinapay. Wala nun. Talagang chicken at saka marcy blue. So nung Ate Vex, siguro mga nagtatrabaho pa ako noon sa UNTV, Ate Vex. Yung ginagawang Mm. building sa harap ng Ayala sa Quezon City. Yun, nagtrabaho ako Mm. doon hanggang sa nakarating ako kay Kuya sa Kidrak na. Ngayon ang mangyayari kasi, nasa Kidrak ako, Ate Vex, sa kay Kuya mismo sa Bataan. Pero kahit na kay kuya ako, under pa rin ako ng construction company ng mga MCGI. Na ang boss ko Sino kay kuya? MCGI. So, Sino oo, kay doon kuya? doon kami gumagawa sa KDR. Ngayon ganito nga nangyari, Ate Vex. Nakakitaan ako ng potential ni kuya Sino na kay kuya? magaling ako sa ganitong trabaho. Kuya Daniel Rason. Ah, Kuya okay. Daniel Rason. Okay. Oo. May pangako siya sa akin noon eh. Nagkaroon kasi ako ng story of my faith. Yung story of my faith, hindi ka ilalabas doon kung may ginagawa kang kalokohan, may ginagawa kang mali, kung hindi ka matuwid. Mm-mm. Kasi bago ka kunin sa sa story of my faith, tatanungin muna ng production ng team ni Kuya kung yung bang kapatid, halimbawa ako, kung may ginagawa ba akong kalokohan, aktibo ba ako, matuwid ba akong kapatid, maayos ba akong kapatid, baka syempre chechikin nila lahat yon. Mm-mm. Tinanggap ako, di kinuha ako. May pirma ng manggagawa, may saksi ng ministro. So, naipalabas yung aking story of my faith ng October 2020. Hindi pa patay si Bradelli nun ha. October Mm-mm. 2020. SK yon, SK. Yung tawagin nun ay Serbisyong Kapatiran. Yan, naipalabas yung aking story of my faith. Sa story of my faith, pag naipalabas ka sa weekly yon. Di maganda na, malakas na, para bang may puntos yung lokal mo, nakaka-proud kasi Mm-mm. taga lokal ng ganito yan, taga division ng Metro Manila yan, ganun. Bukod Mm-mm. doon, pag naipalabas pa siya ng pasalamat, kasi pipili sa weekly, pipili ng isa doon kung ano yung pinakamaganda, ilalabas ng pasalamat, which is pagkakatipon na. Hindi inilabas sa akin ng pasalamat. Pero nagulat ako, pagdating ng December 2020, pasalamat ng buong kapatiran, yun yung mas special kaysa sa ordinaryong pasalamat. Oo. Pasalamat ng buong kapatiran ng December 2020, inilabas uli yung video ko. Naka-zoom lang ako noon, hindi ako sa lokal. Kasi nung panahon na yun, pwede na sa Zoom. Mm-mm. Talagang gulat ako, pina-attend ko pa mama ko noon, saka yung papa ko, saka yung, kasi nun ini-invite ko sila nun Napanood nila yung parang yung story of my faith ko. Oo. Pinaliwanag ko sa kanila parang MMK yon na may kinalaman lang sa pananampalataya. So daming nakanood pati yung lahat buong kapatiran yun
Baga Nagsabi si parang sikat kuya. na sikat ka sa MCGI noon, na. Oo, pati taga Brazil. Kaya nga ang Tatanong daming nga rin nagchat-chat kita sa doon akin sa nun eh. pamangkin ko na Kilala ako, ano, sasabihin ko tunay kong pangalan. Tapos, ah, ano, ang nangyari, nagsabi si kuya, alam mo, brother, sabi niya, kung malapit ka lang sa akin, mayayakap kita. Sinabi ni kuya yon, may record ako nun hanggang ngayon, nasa phone ko. Ate Bex, pati yung video. mm, Ang punto ko lang, wala akong ginagawang masama. Kasi, kilala ako ng mga ministro, sila yung mga ministro dyan na nakasama namin sa Kidrak. Kaya nga ako gusto kunin na ni Kuya para sa admin. Para sa admin. Kukunin ako sa construction company na pinagtatrabahuan ko para lumipat kay Kuya. Eh ang problema, nabalitaan ko, pag na kay Kuya ka, 5 years kang hindi uuwi. 5 years, so talo mo pa nag-abroad. Yung magiging sahod mo is magiging, imbes na kahit na minimum man lang, magiging volunteer allowance, mawawalan ka ng benefits, ang sahod mo pananampalataya, ganun. Kumbaga, tulong mo na kay kuya, 'di ba? Tapos hindi ka papauwiin. So ako nagdahilan ako. Nagdahilan ako na patay yung lola ko. Umuwi hindi ako, ka hindi na ako uuwi. bumalik. 5 years kang hindi uwi, nasa Bataan ka lang sa Kidrak. Mm, Tapos nagdahilan ako, hindi ako ay patay yung lola ko kahit matagal ng patay. Para lang makaalis kasi hirap tanggihan si kuya eh. Siyempre, leader mo yun eh, mangangaral mo yun eh. Hindi ka makakatanggi doon pagka nasa harapan mo na siya mismo magsasabi sa'yo, doon ka na mag-stay. Hindi, ayoko pa naman ng ganun. Tapos, umuwi ako. Ang ginawa ko, sa lokal ako tumira. Pwede naman sa bahay kasi malapit lang naman yung bahay. Pero sa lokal ako tumira para maglingkod naman sa lokal. Sa lokal, pinagkatiwalaan ako, naging GS pa ako, naging magandang gabi Kuya Valencia. Basta wala akong ginagawang masama. Kaya lang kasi yung aral, Ate Bex, na bago. So tumigil na ako sa pag-aano sa pagdalo. So nung hindi na ako dumadalo Ate Bex, mga 6 na buwan, Kuya Tempon, may isang MCGI na best friend ako. Umiiyak, gusto akong padaluhin. Nangyari nun ano. So, ako naman, naramdaman ko, sige na nga, dalo na ako. Gusto ko talaga dumalo nung pagkakataon na yon. Nilakad ko pa mula Santa Ana, Manila hanggang Green Hills ng MCGI. Di ba? Mula Santa Ana, Manila, wala kasi akong pamasahe noon. Pinagbigyan ko lang yung kapad. Mula Santa Ana, Manila, nilakad ko hanggang Green Hills. Ng lokal ng Green Hills, nung araw na yon. December din yon, 26. 2023 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. 2023 or 2022. Nung nangyari yon, ano, pagpasok ko sa lokal, ay pambihira, nagtayuan yung mga kwat. Para bang may warning na ako agad. Para bang kilala na ako ng lahat na lumalaban na ako kay KDR noong mga panahon na yon. Tapos dinala ako sa manggagawa. Pagdating sa manggagawa, ang daming masasamang sinabi. At ang isa sa sinabi nila, ano gagawin mo pag umalis ka sa iglesia natin, sa MCGI? Pupunta ka sa iglesia ni Manalo, di pumunta ka, patunayan mo si Kristo tao. Triniger ako ng manggagawa. Triniger ako ng oo, manggagawa. Samantalang, imbis na aluin ka no. samantalang sa panahon ni Bes, in fairness naman kay brother sa panahon ni Bes, pagka ang isang kapatid ay inactive, hindi na dumadalo, pagka dumalo yon, ba dapat magpasalamat ka. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo siya, Mm, baka kasi mag-init uli. wala. Lalag ka. Hindi pa naman Tibex. Siyempre kaaway ng MCGI yan eh. Maraming mga ah, paninira sa INC ang itinuro sa amin ng MCGI noon. So hindi ko choice ang INC, Ate Bex.
Nung dito sa TikTok, nakilala ko sila nung nag-TikTok na ako, nakilala ko sila Kuya Tagasagot, Kuya Revolver, yung TR ba na tinatawag, yung The Revealers. Sinanong ko sila. Alam mo, mula nung nagtanong ako doon, mula 9 ng gabi, nag-umpisa ako magtanong. Tapos minagdamag ako, tinuruan ako ni Kuya Tagasagot, Kuya Revolver. Lahat ng mga argumento na inilalaban namin sa MCGI, isa-isa kong inano yun sa kanila. Pero nabitin pa rin kahit magdamagan na. Hanggang sa inaraw-araw ko nang makinig sa kanila. Hanggang sa ako na mismo yung lumapit sa kapilya, ako na yung lumapit sa ministro na magpapadoktrina ho ako. Kaya ako nagpadoktrina. At inaral ko talaga kasi anong ko sasapitin ko kung lilipat ako sa INC tapos galing ako ng MCGI. Alam ko kung paano sila mang-insulto, magtawa, 'di ba, mang-usig. So inaral ko talaga INC. Yun, kaya ako napunta sa INC. Hindi dahil sa may nagpumilit lang sa akin o binayaran. Madalas ganun eh. Pag dati kang MCGI tapos nag-INC ka, sinasabi nila binabayaran. Hindi naman ako binayaran. Saka bakit Hindi ka rin naman ako babayaran? Di ba? Para sa kasiraan ng Oo, para MCGI, siraan ng gano'n? MCGI. Binabayaran daw yung... Halimbawa ko, nagsalita ako ng laban sa MCGI. Tapos dati ako ng MCGI, binayaran ako 30,000, 50,000, gano'n. Lalo na manggagawa ka pa, malaki puntos. Eh ako sa sarili ko, nung una talaga, kaya ako nag-IN dun sa manggagawa. Sinunod ko yung gusto niya. Kung nasa INC man ako, wala siyang dapat sisihin dito, hindi siya lang. Pero ngayon, talagang sumasampalataya ako sa aral ng INC ngayon. Kasi inaral ko eh. Inaral ko sa sarili ko. Kumbaga sa... Kaya yun, napunta ako dito. Yan ang sagot ko sa'yo, temple. Yun naman po. Umalis ka na sa MCG, pumunta ka pa sa mali. Ikaw talaga controversy. Ano namang nakita mo dyan controversy? Halimbawa, Oh, paliwanag mo naman, ano? paliwanag mo. Kasi maraming question dito pagka ano mo naman diyan sa INC, sige. So yung Controversy. tanong Hindi mo, ka naman kuya, hindi ko narinig. May umepal kasi dito eh. Ano yung tanong mo? Anong nagpatunay sa'yo dyan sa INC No, I mean, bakit na hindi. Okay na 'yon, enough na 'yon. Bakit hindi ka pumunta sa Katoliko, nag-aral din? Ba't Siyempre, sa doon ka hindi pa ko sa ba naman sa MCGI, may background na ako na yung mga may similarities din kasi pag tungkol sa Catholic ang pag-uusapan, syempre may pinagdaanan na akong ganun sa MCGI. So may idea na ako sa Catholic kahit nga hindi ako mag-active sa simbahan, yung idea talagang common na yung mga pagsamba sa Diyos Diyosan, rebulto, mga ganun. Hindi kasi ako talaga Sino ba interest sa sino ba Catholic. sino ba kasi nagturo sa'yo na ang Katoliko tumamba sa Diyos-Diyosan? Wala naman kaming Diyos-Diyosan na baka, mga baal, gano'n, wala naman. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, hindi ko talaga choice ang Catholic. Pero hindi ko rin choice yung born again, yung mga iba-iba. Gusto ko ibang religion bukod sa Catholic. Yun kasi Ibig gusto ko sabihin, noon. Oo. choice lang gusto Hindi mo, dahil choice. sa mga doktrina. So, ang pinakamalapit lang noon na naiisip ko, INC. Kaya, INC talaga yung naging choice ko eh. Ano yung nagpo sa akin? Tinuruan ako kasi mabuti ni Kuya Tagasagot. Si Kuya Tagasagot talaga ang nag-mentor sa akin patungkol sa Christology, sa sugo. Pero pag sa debate kasi, hindi ako nagpapapatol dyan. Gawa ng may mga kuya. Sila naman talaga ang nakakaalam ng pasikot-sikot niyan. So, hindi ko pinangangahasan yan. Kasi una, bago lang din ako. 1 taon pa nga lang ako sa INC. Kaka 1 taon ko lang. Pero ito to, Tapos, controversy. Ito naman question. 'Di ba mayroong Ama, Anak, Espiritu? 'Di ba mayroong ganon?
Ay hindi, maglalabas na yan sa ano Controversy. yung paksa natin, talambuhay ko lang eh. So hindi ko iniaral. Oh, sige, sige, sige. Kumbaga, Oh, sige, kahit sige, sige. Okay lang 'yun. tinuro Oh, sa sige akin na. yan, Kuya Temple. Actually, pwede naman ako makapag-debate kay Jared kasi nangako ako kay Jared darating ang time. Magdidebate kami. Pero kasi, hindi ako pangahas, hindi ako yung nangangahas na may kuya naman kasi, merong may kakayahan talaga na magtanggol ng aral na sinampalatayanan ko. Andiyan sila kuya taga-sagot, nandiyan sila yung mga taga-TR, yung mga taga-shield. Sila, may kuya eh, bakit ako mangangahas? Eh kung ako kasi bilang bago, may possible akong magkamali. Yeah. May possible akong magkamali. Pero yung sigurado ako, halimbawa sa Christology, pinababayaan na nga nila ako eh. Pero pagdating sa sugo o sa mga ganyan, merong mga sumasagot diyan na mas ano sa akin, ahead, mas mahusay. Na tinuruan lang naman ako eh. So hindi ko yan pinangangahasan kasi hindi ko naman kailangang magyabang na magaling ako, marunong ako. Eh natuto lang din naman ako. So paubaya ko yan sa mga kuya. Kaya hindi ako nakikipag-debate. So ibig sabihin nas nasign si Yung ano, Oo, tama. yung narinig ko kay Kadyo Ventilation, ito yung naging turning point ko, Kuya Temple. Ito yung naging turning point ko, Kuya Temple. Narinig ko sa TikTok yung sinabi ni Kadyo Ventilation. Bago pa ako nagtanong kay kay Kuya Tagasagot. Yung sinabi ko namin, nagdamag ako na kausapin. Sabi kasi ni Kuya nung Kadyo Ventilation sa TikTok, sapagkat may isang Diyos, binabasa niya yung unang Timoteo. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang tanong nung Kadyo, kung Diyos, si Kristo, sino tagapamagitan mo? Which is napaisip ako, bakit nga ba magiging Diyos? Eh ang binabanggit na tao is tagapamagitan. Kung gagawin mo Diyos si Kristo, sino tagapamagitan mo? Tao ang tagapamagitan. So doon ako nag-isip. Doon ako nagtanong, talaga bang Diyos si Kristo? Tinanong ko sila kuya taga-sagot, talaga bang Diyos? Kasi hindi nga pwedeng maging Diyos eh. Yun ang punto ng talata eh. Kasi ang tagapamagitan, tao. Hindi Diyos. Tapos, tinanong ko pa, wala ba talagang mababasa na sinabi ni Kristo siya ay Diyos? Kinonfirm ko yun, wala. So, sigurado sila sa sinasabi nila. Tapos, mali ba yung tanong na sino ang berbo? Mali daw yun. O, sure sila. Meron bang mababasa na tinuruan ng mga apostol, na tinuruan ni Kristo ang mga apostol na si Kristo ay Diyos? Wala din. So, sigurado sila sa sinasabi nila. Tapos, yung terminong nagkatawang tao, ganito yan, maling salin yan. Ganito yan sa Greek. May paliwanag sila. May paliwanag sila sa Pilipos 2. Doon ko na nga inisa-isa lahat yon. Kaya ang nagpa-turning point sa akin doon is yung aral. Aral na hindi Diyos si Kristo. Kaya ako nag-aaral mabuti sa loob ng Iglesia ni Kristo kasi sinundan na yun ng sugo o ng anghel ng pagiging anghel ng Kapelix Manalo, ng sugo at ng iba pa. Kaya mas naniniwala ako, sumasampalataya ako, nadali sa yung aral sa loob ng Iglesia ni Kristo kaysa alinmang reliyon, lalo na MCGI. Alam mo yung mga personal, actually nagkaroon sila ng takot sa akin. Takot kasi sila sa INC. Nagkaroon sila ng takot sa akin na na takot talaga na iba. Pero nandun yung pag-uusig, nandun yung pang-aasar, yung pagtawa. Alam na alam kong ganun gagawin nila, kaya ako nga inaral yan eh. Para kung sakaling balikan nila ako sa ginagawa ko noon sa INC, kaya ko silang sagutin. Pwede ngayon nasasagot ko sila. Sasagot ko sila ngayon, di nga sila makaobra. Mismong district servant na namin sa MCGI. Hindi makapalag eh. Kahit Christology lang, hindi makapalag yung district servant eh. Pero may isang MCGI naman na best friend ko talaga sa MCGI. Hanggang ngayon, kinakausap pa rin naman ako. So ilang taon ka ngayon sa sa INC? Ilang taon ka na? Isa, Kuya Temple. Isang taon ko lang ng 21. Oh, tama-tama. Ibig sabihin bago ka lang.
Yes, opo Kuya Temple. Kaya nga hindi ako nangangas Kaya na nga, kaya nga nakikita ko yung pangalan mo nung last year eh. oo, nagtatanong-tanong pa lang ako no'n, 'di ba? Na ano, sa tungkol sa INC, nagtatanong-tanong pa lang ako no'n. Eh minsan nga kahit mga INC na ako na tinatanong eh. Yes, opo, MCGI pa rin. Hindi naman kami nagkasamaan ng loob. Support naman daw siya. Hanggang ngayon nagkakausap kami. Until now talaga nagkakausap kami. Pag nagkakausap kami, hindi na namin pinag-uusapan yung ano, mga doktrina kasi nagkakatalo lang kami. Mga ano lang, buhay-buhay. Paano yan controversy? Sa MCGI, si Jesus is God. Sa'yo, is man. O, magkaiba nga kayo. Yes, opo. Eh, ganun talaga. Hindi mo ba alam sa Katoliko, true God, true man? Hindi mo alam yon na doktrina ng Katoliko? Yun. Alam ko yun. Parang tayo True view, God, ano, pag inuumpisahan tayo true ni man. tatay, papalakulin ko yung mga revolto nyo eh, sabi. Nagtataka nga Lalayo na nagtataka lang nga kami ako sa nagtataka nga ako sa inyo eh. Naniniwala kayong true God and true man si Kristo tapos sa John 10:30 ako at ang Ama iisa, hindi nyo tanggap na ang Ama true God, true man din, iisa sila. Sasabihin nyo, si Kristo lang yung true God, true man, ang Ama hindi. Igagamitin yung John 10:30, iisa sila. Kasablay eh. Eh, Tanong ka kay controversy kasi si Jesus sa kanya, tao na. Oh, tao na. Hindi naman kay kontrobersy yung aral na si Kristo ay tao eh. kagaya Kay nga ng Kristo, sinabi ko kanina, kay Kuya Kristo mismo Temple. galing 'yon. Hindi nga raw Oo, siya nakikipagdebate muna kasi bago pa lang siya. Ang gusto kagaya niyo ng tanong sinasabi dun ko sa mga kanina, Kuya Temple, ang naging turning point ko kung bakit naniniwala akong tao si Kristo, yung narinig ko sa ng Timoteo 2:5 sapagkat may isang Diyos, isa lang ang Diyos na pinapakilala. Sino yung mamamagitan sa isang Diyos? May tagapamagitan sa Diyos. Sino? Ang tao. Sino yun? Si Maria hindi. Ang taong si Kristo Jesus. Tao talaga. Kasi kung magiging Diyos yan, wala kang tagapamagitan. Maghahanap kang tagapamagitan. Hindi naman pwedeng maging tagapamagitan si Brother Eli. Eh, magpapako muna siya sa krus. Ganun. Kaya nga, si Maayos ang ano, sa INC napakaayos. Nakita niyo naman na hiwalay ang mga lalaki sa mga babae, napaka-solemn. Bawal ang cellphone. Siyempre nga naman, isang oras mo na nga lang bibigyan ng, kumbaga, i-sacrifice mo na yung gusto ng laman mo para sa pagsamba, di ba? Sa MCGI kasi, allowed naman dyan ang cellphone. Kasi napakatagal din naman ng pagsamba, almost 8 hours. Almost 8 hours, 5 p.m. hanggang umaabot ng 1 a.m. Diba? Pagka sinipag-sipag, pinakamababa na 12. Tapos magulo, ang daming kumbaga ang daming bata, ang daming yung mga paninda nandoon. Walang solemnity. Hindi ka nakakaganap Maayos ng din kaya pagsamba sa Katoliko. mm, sa Katoliko nga lang, isang oras nga lang, inip ka na eh. Yung pa kayang po 8 hours. Pag mas naman solemn sa sa INC, iba yung Catholic naman sa solemnity. labas lang. Yung mga nagtitinda, hindi naman ano. Ayun nga, wala tayong problema dun sa yung sa labas ng mga nagtitinda. Eh, sa MCGI kasi sa loob. Loob mismo ng ano, lokal. Kasagsagan nga ng pagsamba, bumibili ng kape. Kasagsagan ng pasalamat, bumibili ng pagkain. Siyempre kailangan yun eh. Gutom ka talaga doon. Ang haba ba naman nun? Oo, May mga mahaba kasi. may mga presentation pa kasi yan, pasalamat. Halimbawa, pasalamat mo kasi isang taon ka na sa iglesia or
or yung mga may mga pinipresent na video, may mga pinipresent na lokal. Napakahaba. Minsan nga yung hindi naman kailangan talaga isinasama pa kaya lalong humahaba. Eh yung paksa ang haba din. So lalong napakatagal, may consultation pa. Ganyan sa MCGI. 5 PM. 5 PM yan. 5 PM puro awitan yan. Puro awitan yan. Bago mag-start ang paksa, aabutin na yan ng mga 9 PM. Awitan, program, mga ginawang mabuti, mga lokal na bago, mga pasalamat, napakadaming ano niyan. Kaya nga gutom eh, pwedeng kumain, pwede mag-phone kasi para pangpalipas oras yung 4 na oras bago manalangin. Pagkatapos ng panalangin, abuluyan na yon. Ang haba rin ng abuluyan, matagal din yung abuluyan, kulang. Grabe naman yan. Ang haba nung awit sa abuluyan, napakahaba nun. Tumatagal yun ng mga 10 to 15 minutes yung abuluyan. Tapos kinukurakot lang ba, no? Tapos, pagkatapos ng abuluyan, may awit pa uli yun na masaya. Bago mag-teksto. 9:30. Umpisa yun. Eh magre-recall pa yun. I-recall pa yung natutunan mo last week. Eh ang haba na naman nun. Eh ilang minuto magsalita si Josel Malyari, si Rodel Mangiliman. Ang tagal. Bago dugtungan yung nakaraang paksa. Tapos, ang suma total, pag nagdagdag na, kung isusuma total mo, hindi aabot ng 30 minutes yung paksa ni kay DR eh. Ang nagpahaba lang mga program, mga pananalita ng mga ministro, tapos dudugtungan. Umaabot na yan ng hanggang 12. 12 na pinaka-maximum niyan. Napakatagal. Pagkatapos ng 12 na yan, mananalangin pa yan. Mananalangin pa yan ng 15 minutes. O, doxologia. Tapos, pagbangon ng mata mo, hindi pa rin natatapos agad doon. Meeting na naman yan. Ilalak lahat ng pinto, gate. Kasi may mga pa-target na babanggitin. Alauna, makakauwi ka na. Eh kung nasa apalit ka pa, babiyahe ka pa Manila o kung saan lugar ka. Sarap ng buo. Oo. Panahon ni Brad Eli, ganun din. Ganun din, naabot din ng 12. Pero hindi ganun kahaba yung mga program. Ang nagpapahaba naman kay Brad Eli talaga, yung consultation. Which is pagpaksa, pag nag-break time, kasi maraming pipila dyan, magtatanong na yan kay Brad Eli. Lalo na, pag ang mga itatanong, problema mag-asawa. Naku, napakahabang usapin talaga pag problema mag-asawa. Tagal niyan. So, yun yung nagpapahaba kay Brad Eli, which is may natututunan ka naman. Hindi kagaya ng mahabang program ngayon. Yes, pero bata pa ako noon. Yung nagtinda pa nga ako noon ng ng Magandang Balita Diaryo. Kaya nga alam ko unang-unang issue ng Magandang Balita Diaryo na binibenta nila. Ang unang-unang issue ng Magandang Balita Diaryo na naka-headline sa Magandang Balita Diaryo na pinabebenta noon na ang halaga ay 2.50, 2 pesos and 50 cents. Ang unang issue noon, mayor ng Apalit, kobrador ng Weteng. O, 'di ba nasa ADD Museum 'yan, hanapin nyo. Para alam nyo na totoo sinasabi ko. Parcius, Kuya Ronban, Valencia, Kuya Salinhaga. Yon, marami kasing yung mga bago ngayon, Kuya Temple, hindi na nila alam yung mga nagdaan dyan 20 years, yung na-investigador, yung na Luchi Cruz Valdez, hindi na nila napag-aabotan yun eh. Hindi ako naabot ko lahat yun.
Ang dami nilang mga abuluyan daw, pero wala kayong simbahan, ano? Hindi na nila alam Puro yung renta kay lang. Meridiano. Mm. Ikaw naman, Basto, ano naman ang talambuhay mo sa INC? Ikaw naman. Okay na ako, Sinabmarin. kuya. Kakain na ako. Nagugutom na ako. Salamat po eh. Ate Bex, Kuya Tempo, Oh, Okay, sige, okay. sige, salamat. Oh, Kuya sige, Basto salamat. ako. Kay Kuya Ikaw naman, Bioler Basto. na pogi. Ikaw Nagutom na naman, si Basto. Kontro. Sige, sige, sige. Iyo, Kuya Bioler. Bibisita ako sa Nueva Ecija. May reason na ako para pumunta ng Nueva Ecija. Kuya White